natin ito. Mainit pa rin ang usapin dito kay General Torre dahil sa kanyang pagkakapanalo via default, mga kababayan, dahil hindi nga umattend itong si Baste Duterte sa sa kanyang paghahamon. Sa kabila po ng kanyang paghahamon, siya pa itong hindi pumunta, mga kababayan. Ngayon, marami po ang bumatikos kay General Torre. Alam po natin, maganda ang kinahinatnan kahit hindi pumunta si Baste, nakalikom po ng mahigit kumulang na 22 million pesos mga kababayan, cash or goods. Napantulong po natin papunta sa DSWD at sa Red Cross para sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Subalit datapwat, mga kababayan, marami pa rin ang tumitira, marami pa rin ang nagagalit, marami ang nagpapakalat ng fake news laban po dito sa nangyaring event na ito, Torres versus Baste Duterte. Mga kababayan, isa na nga po dito ang isang general. Sino kaya ang general na tinuturing o tinutukoy nitong si General Torre, mga kababayan, sinabihan niyang duwag at di kayang ipagtanggol ang boss niyang si Digong. Kasi grabe po ang paninira nito, mga kababayan, dahil may ginawa daw anomalya si General Torre, mga kababayan, doon po sa nasabing event. Ito, tingnan natin yung pahayag ni General Torre dito, mga kababayan. Pero ipapabasa ko muna sa inyo yung mensahe dito. Ayan. Sabi kasi ng isang general na ito, mga kababayan, pakita ko sa inyong, may yung mga aso nga. Ayan, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Sabi ang pangalan po ng general, pangalanan na natin, binangalanan naman yan ni General Torre. Mandatory pala mag-attend ang police sa boxing match at mandatory din mag-donate. Totoo ba ito, mga kababayan? Sabi rito, good evening po sir. For info po sir, detailed kami bukas sa boxing match. Though walang order po, we are instructed to attend and proceed to the event. Ewan ko po paano na-stand ng kapwa ko tinakpan. Siguro kapwa ko mga pulis. I could not stand even while attending conference briefing na beyond mandate na to hold a boxing match aside from violation of code of ethical standard as government employee. A graft and corruption act pa kasi utilizing government funds for or in an event not covered by lure mandate even if it's for a cause or charity. The end does not justify the means po talaga. Mga kababayan, o ayan, yan yung pinapakita nitong si General Pelmur Bundiles Escobar, mga kababayan. Oh, help typhoon victims buy tickets for boxing for a cause on July 27, 9 a.m. at Rizal Sports Complex. Pinapakalat po nila ito na ginawa daw, mga kababayan, yung mga pulis natin ay pinilit po na pumunta doon at bumili po ng ticket. Mandatory din daw na mag-donate. Biruin nyo ha, napakamalis nung ano nito, malicious yung pinapakalat na ito, mga kababayan. Without even, di ba, you are a former general, tapos hindi ka man lang nag-validate, wala ka man lang binerify, if this statement is true, mga kababayan, kaya nagalit po itong si General Torre. At ano po ang kanyang sinabi, mga kababayan, dito sa taong ito? Ito po yung pahayag ni General Torre. Kunin ko lang ha, mga kababayan. Ayan, sabi ni General Torre, mga ka-GPnatics, sa kanya pong sariling page, verified po ito nga, verified itong page ni Torre, mga kababayan. Ano natin? Pakita natin sa inyo. Mhm.
Ayan. Maliwanag dito na sinasabi ni General Nick Torre, mga kababayan, fake news alert. Hindi po totoo na inuobliga natin ang mga pulis na umattend sa charity boxing match. Hindi po kasi kailangan kasi kinulang na kami ng ticket na maibibenta, di ba? Ito ay gawa-gawa lamang ng retired Brigadier General Fillmore Escobal na naging regional director sa Davao ng mahigit 2 taon. Aba, mga kababayan, si Escobal ay isa sa mga general na kasama ni Digong nang hinuli ko siya at pinadala sa dahig. Sa buong panahon na nasa Villamor Air Base kami, ni hindi makatingin sa mga mata ko si Escobal. Dahil sa takot at nung inihatid ko si Digong sa eroplano, dumaan pa kami sa harap niya pero yumuko lang siya. Ni walang attempt na tulungan ang boss niya, pare-pareho lang silang mga duwag. O mga kababayan, mga ka-GP Natics, eto ha, bakit siya natatakot nung panahon na hinuhuli si Digong at di siya makatingin? Baka may tinatago rin. Pero hindi tayo magpo-focus doon. Ang pinagpo-focusan natin, bakit kailangan nyo mag-intervene? Bakit kailangan nyo magpakalat ng fake news na inuobliga yung mga kapulisan natin na umattend doon sa boxing match at mag-donate? Diba? Kung ako, General Torre, total ikaw naman po ang aming PNP chief ngayon, sana kasuhan ninyo yung mga general na ito or yung mga mapanirang mga tao na ito, mga kababayan na wala naman yagbadoodles. Diba? Sabi ni Sir Tony, retired na ba yung general na yan o active GP? Retired na daw po ayon kay General Torre, mga kababayan. Etong si Fillmore Escobal. Diba? Pero inyo, retired na pero kasama ni Digong Duterte. Parang, alam nyo, masyado ako nagugulumihanan. Masyado akong nagtataka. Kapag may mga general, mga kababayan na dapat ikaw, di ba? Pinagtutuunan mo na lang ng pansin yung pamilya mo, pero susunod-sunod ka pa na parang aso sa mga taong ito, mga kababayan. It seems like to me na parang there's something fishy behind of this thing. Di ba? Mga kababayan, retirado ka na nga eh. Kaya ka nag-retired kasi sawa ka na sa trabaho mo. Oh. Pero susunod-sunod ka na parang aso sa mga kilalang tao na ito. Malaki ba ang kita? Di ba? Sabi niya, Al Del Rosario, pagka ganyan ang mga deklarasyon, alam mo na agad na DDS yan na general nagsalita ng ganyan. Mga ka-GP Natics, dapat itong mga general na to, dapat sila ay mag-verify muna, i-bet muna nila. Hindi po ba? Yung mga ganito. So, palagay ko magandang gawin dyan ni General Torre. General Torre, kasuhan mo ito. At tingnan natin kung ano ang sasabihin ng general na ito. Kung ituturo niya kung sino yung nasa GC na to, mga kababayan, at yung nagsasabi na obligado ang mga kapulisan na umattend sa nasabing event. Diba? Mga ka-GP Natics, sinasabi pa rito na ito daw ay labag. Labag daw, mga kababayan, sa kanilang Code of Ethical Standard as government employee. Sino ba tinutukoy niya dito? Yung mga kapulisan? Mga ka-GP Natics? Diba? At ito daw ay Graft and Corrupt Act. Mayroon ba ditong kinurap? Meron bang kinuhanan ng pera dito? Meron bang ninakawan? Parang wala naman. Kasi very transparent naman sila kung magkano yung naliko, mga kababayan, mga ka-GP Natics eh. Right after the event, from time to time, inilalabas nila kung magkano yung nalikom. Diba? Para sa mga kababayan natin, I don't think there is a Graft and Corrupt Act sa bagay na yan.
tingin ko inggit lang yan. Pag inggit, pikit. Sabi ni Ma'am Nanette, Sir GP alam na des, inggit at galit kasi nasa dahig na ang amo niya. Hala ka. Hindi, baka mga kababayan, dahil nasa dahig na ang amo niya, wala nang kita. Diba? Baka wala nang kita. Kaya ganon. Kaya masyado silang galit. Or, mga kababayan, kailangan na kalabanin ang gobyernong ito dahil si Tory nga naman, mga kababayan, ay isang malaking tinik sa kanilang lalamunan. Hala ka. Diba, Chanel Paris? Oh. Oh. Sabi ni Sir Tony, malamang kumita din yan kay Digong. Yan at nagbabayad ng utang na loob tulad ni Stone the Puncher Hole. Hala ka. I totally agree, mga kababayan, kasi you are retired already. Pero mga kababayan, you spent your time with this, ano tawag ko sa kanya? With this fucking guy. Diba? Alam naman natin, mga kababayan, kapag nasa paligid ka ni Digong, nako, may chaching-chaching. Diba? Oh. Grabe mga ka-GP Natics, ngayon natin nakikita na tama lang po ang desisyon na si Digong Duterte ay nasa Hague. Kasi nga, kung hindi, dito lang sa Pilipinas, mga kababayan, look, ang kaya nilang gawin. Diba? Sobrang kayang-kaya nilang paikutin. Sobrang kayang-kaya nilang paglaruan, mga kababayan, ang Pilipinas. Oh. Hala ka. Anyway, mga kababayan, mga ka-GP Natics, buti nga sa iyo. Sa totoo lang, nasabihan ka ng duwag. Hindi mo kayang tumingin, 'di ba? Nang harapan kay General Torre. Oh. Sa pool. Ano pa ba meron tayo, mga kababayan? Ay, eto pa.